JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Benjo. Taong 1947. Panitan, Capiz. Bago ipagpatuloy ang kwento, gusto ko lang ipaunawa sa lahat ang mga susunod na pangyayari ay totoong kaganapan sa isang lugar sa Capiz. Itinago na lang ang mga pangalan ng gumanap dahil ang ilan sa kanila ay buhay pa at ang mga kaanak nila ay solidong tagapakinig ng ating mga kwento. Nangyari ito ng mga panahong kakatapos pa lang ng ikalawang digmaang pangdaigdig, bago pa lang bumangon ang mga kababayan mula sa pinsalang dulot ng digmaan. Ang mga magsasaka kasalukuyang naglilinis ng bukirin dahil matagal itong hindi nagagalaw. Kumapal na ng husto ang mga damo. Maingat silang kumikilos dahil maaaring may mga bombang nagkalat sa paligid na hindi pa sumasabog. Si Mang Avelino, isa sa may-ari ng malawak na lupain sa lugar, kasalukuyang nagpapalinis ng lupa para makapagsimulang magtanim. Dahil sa lapad ng lupa nito, kinakailangang umupa ng ilang katao para lamang matapos ang trabaho. Mano-manong tinatagpas ang mga talahib, mga tigbaw na tumubo at tuluyan ng dumami. Maraming taon na itong hindi nagagalaw. Kasakasama ng matanda ang pamangking si Benjo na noon ay binata pa. Pinakiusapan ni Mang Avelino ang binata na tulungan muna siya sa pagmamasid sa mga taong nagtatrabaho dahil hindi niya magawang tignan ang lahat ng mga manggagawa. Bakit hindi na lang po natin sunugin yung mga damo? Baka lalo tayo matagalan yan, tiyo. Wika ni Benjo. Hindi pwede. Baka may mga bomba pang hindi sumasabog sa paligid. Kaya hanggat maaari, sabihan mo ang mga naglilinis sa magdahan-dahan. Bahala nang matagalan basta masigurado lang na walang mangyayaring disgrasya. Kung sa bagay. Sige po, tiyo. Ako na pong bahalang magsabi sa mga tao. Pag-uusap ng dalawa. Naglakad si Benjo papunta sa gawing dulo. Nakita ang mga taong nagtatabas ng damo. Ngunit napansin ng binata ang isang grupo na tila walang ginagawa. Nakatingin lang ang mga ito sa ibang pangkat. Naglakad ang binata papunta sa kanilang kinaroroonan. Tinanong ang mga ito. Oh, nagsisimula na yung iba. Bakit kayo nakaupo pa din? Wala ba kayong balak magtrabaho? Kaso nga lang, tinignan lang siya ng masama ng mga lalaki. Nagpatuloy sa pag-uusap. Huminga ng malalim si Benjo at muling nagsalita. Mga kasama, hanggat maaari simulan na natin para marami tayong malinis bago pa magtanghali oh. Sa isip-isip ni Benjo, hindi siya pinapansin ng mga lalaki dahil hindi siya kilala ng mga ito. Matapos magsalita, kagad umalis ang binata dahil wala namang nangyayari. Hindi siya pinakinggan ng mga ito. Hindi pa man nakakalayo, biglang napatingin si Benjo sa direksyon ng chewin. Sa hindi malamang dahilan, tila may puwersang nag-udyok sa kanya na tignan ang chewin. Nagulat si Benjo dahil nakakunot ang noo ng matanda. Parang galit, kaya dali-dali niya itong nilapitan. Tiyo, may problema ba? Hindi ko nga alam, Benjo eh. Pero parang ang init ng habak na nasa bulsa ko. Bigla na lang din uminit yung ulo ko eh. Ikaw na muna ang bahala dito. Hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko eh. Sige po, tiyo. Magpahinga po muna kayo, medyo mataas ang araw eh. Mainit oh. Siguro nga dahil doon. O siya, uwi na muna ako. Habang naglalakad palayo,
Napatingin si Benjo sa mga kalalakihan. Laking pagtataka dahil nakatingin ito sa kanya ng nakakaloko. Hindi na binigyang pansin ni Benjo ang mga kalalakihan. Sa halip nag-ikot ito papunta sa kabilang bahagi ng lupa. Napansin na malawak na ang nalinis na mga tao. Nga pala, ang sistema ng bayaran sa trabaho ay perde pa. Depende sa lawak ng malilinis mo ang ibabayad sa'yo. Nang mga panahong yun, parang 15 pesos per dipa. Kaya pag nakasampung dipa ka, malaking halaga ang iyong makukuha. Kaso nga lang, hindi ganun kadali ang trabaho. Matataas ang mga damo at hindi lang basta talahib. May mga nakahalong tigbaw na humahaba ng husto sa mga hindi nakakakilala. Ang tigbaw ay minsang napagkakamalang tubo. Halos magkamuka ito. Ngunit mas maliit lang ng kaunti ang katawan at mahaba ang bias. Matatalim din ang gilid ng mga dahon na kapag nasugatan ka, naiiwan ang maliliit na buhok. Nagiging sanhi ng pangangati. Kaya naman balot na balot ang mga braso, muka at paa ng mga tumatabas. Ngunit sa kabila ng nakakainis na deskripsyon, may magandang dulot ang tigbaw sa katawan ng tao. Sinasabing ang nilagang bias nito, nakakalinis ng lamang loob, pag regular na iniinom bilang kape sa umaga, at sa espiritual na aspeto naman, inaayawan ng mga aswang ang dahon nito dahil sa matatalas at maliliit na tinik na bumabaon sa kanilang balat. Kaya may ilang mga taga-probinsya ang sinasadyang magparami ng mga ito, ginagawang buhay na bakod para sa tahanan. Balik tayo sa kwento. Bandang pananghalian, nang magpa siyang bumalik si Benjo sa mga manggagawa, naroon na rin ang libreng pakain ni Mang Abilino pero wala ang matanda. Kaya habang kumakain ang mga manggagawa, nagpa siya si Benjo na umuwi upang tignan ang kalagayan ng tiyuhin. Nag-aalala ito dahil baka sumama ang pakiramdam ng matanda dahil sa sobrang init. Habang naglalakad ang binata, nakasalubong nito ang pangkat na mga kalalakihan kaninang umaga. Hindi to pinansin ni Benjo, pero bigla siyang nilapitan ng isa at hinawakan sa liig. Ikaw alam mo masyado kang pakialamero. Ano bang meron sa'yo kung kikilos kami o hindi? Sino ka para sitahin kami? Ni hindi ka nga namin kilala. Nagulat ang binata pero hindi to nakaramdam ng takot. Hinawi nito ang kamay ng lalaki. Hoy, ako yung pamangkin na may-ari ng lupa. At sa pagkakaunawa ko, nagpunta kayo dito para magtrabaho, tama? Hindi naman pwedeng bayaran kayo ng tiyuhin ko kung wala naman kayong gagawin. Nagpantig ang tenga ng lalaki. Muling hinila sa kwelyo ang binata. Abaloko ka pala eh. Alam mo bata, nagkamali ka ng binangga. Papalampasin kita sa pagkakataong ito. Pero kapag nangyalam ka pa, hindi lang suntok ang aabutin mo sa akin. Baka balatan pa kita ng buhay. Tara na, wala naman pala to eh. Wika ng lalaki, sabay tulak kay Benjo. Pilit na nagtimpi ang binata. Pinili na lang na umalis sa lugar kesa mapaaway ng wala sa oras. Dumiretso ito sa tahanan ni Mang Abilino. Nakita ang matanda na nakaupo sa balkonahe. O Benjo, bakit ngayon ka lang? Kakatapos ko lang kumain eh. Antayin sana kita pero nagutom na ako eh. Kaya nauna na kami ng pinsan mo. Ayos lang tiyo. Sinigurado ko lang na makakakain yung lahat ng mga manggagawa. Ganun ba? Kumusta naman ang pinapalinis natin? Malawak na ba ang natapos sa mga tao? Medyo malawak na po kaso talagang maingat sila eh. May nakuha nga pong hindi sumabog na granada. 2 baril at hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Umalingaw-ngaw ang malakas sa pagsabog mula sa direksyon na pinanggalingan ni Benjo.
Parang sa taniman ng galing yung tiyo ah. Oo nga, magpadali ka. Puntahan natin. Dali-daling naglakad ang dalawa pabalik sa taniman. Laking gulat ng mga ito nang makita ang napakalaking apoy sa gitna ng ginagapas sa damo. Nakita din ni Benjo ang mga kalalakian na nakabangga kanina. Tumatawa pa ang mga ito habang pinapanood ang mga taong nagkakandarapa para apulahin ang apoy. Mga walang ya. Kaya pala uminit ang ulo ko ng walang dahilan. Nandito pala ang mga yan. Po, sino ba sila tiyo? Mamaya ko nasasabihin ng mabuti pa. Tignan mo mga nasaktan. Ako nang bahala sa mga to. Naglakad ang matanda papunta sa pangkat ng mga kalalakian. Ngunit hindi pa man nakakalapit si Mang Abilino, isa-isa nang nagbagsakan ang mga ito. Nagulat si Benjo sa nakita. Inakala na nasa panganib si Mang Abilino, kaya kaagad siyang tumakbo para sana hilahin pabalik ang tiyuhin. Ngunit nang makalapit, biglang nakaramdam ng matinding panghihina ng tuhod si Benjo at sa hindi malamang dahilan, nawalan siya ng malay. Hindi alam ni Benjo kung ano ang nangyari, pero nang bumalik ang ulirat, nakasandal na ito sa puno ng nyog. Nakita din ito ang mga kalalakian, nakaload na sa harapan ng matanda. Ilang beses ko nang sinabi na huwag kayong babalik sa lupain ko. Bakit ba ang titigas sa mga ulo nyo? Patawad Tatang Abilino. Hindi po namin alam na sa inyo ang lupang to. At ang mga tauhan nyo ang nagtatrabaho pakiusap. Huwag niyo po kaming papatayin. Hindi ba malinaw yung sinabi ng pamangkin ko? O sadyang hindi lang kayo nakakaintindi? Pasensyaan tayo. Binalaan ko na kayo nung una pa lang eh. Pero mukhang hilig nyo talagang sumuway sa mga utos. Patuloy na nagmakaawa ang mga kalalakian, pero hindi na nagpigil si Mang Abilino. Binunot nito ang itak. Walang pagdadalawang isip na pinagtataga ang mga kalalakian. Nagulat si Benjo sa ginawa ng tiyuhin. Hindi niya inaasahan na napakalupit nito pagdating sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa kanyang lupain. Maya-maya ay may nagdatingan. Dalawang kalalakian na mahaba ang buhok. Anong gagawin natin sa mga yan, Supremo? Sunugin nyo sa gilid ng daanan para magsilbing babala sa mga kalahi nila. Nga pala, maging alisto kayo. Sumisilip na sa lupa ang mga labong. Anumang oras, maglalabasan na din ang mga lintik na aswang. Lalong nangilabot si Benjo nang marinig ang sinabi ng tiyuhin. Maraan itong tumayo at tinignan ang katawan ng mga kalalakihang nakandusay sa lupa. Halos masoka si Benjo sa naaamoy na lansa ng dugo. Idagdag mo pa ang naglalabasang bituka ng mga pinatay ni Mang Abilino. Tiyo, bakit niyo po sila pinatay? Sa bahay ko na ipapaliwanag. Sa ngayon, kailangan nating umalis muna dito. Samantala ang dalawang kalalakihang dumating. Kinuha ang mga bangkay, itinali sa mga punong nasa gilid ng daan at isa-isang sinunog. Pagdating sa tahanan ni Mang Abilino, kinausap ito ng matanda. Bahagyang nakaramdam ng takot si Benjo. Naramdaman niya, may kakaiba sa tiyuhin. Hindi na ito yung dating malambing na tao. Benjo, matagal mo na akong kasama. Malamang iniisip mo na nagbago ako. Pero ang totoo, hindi mo lang talaga nakita ang ganito kong pagkatao. Bago ka pa man isinilang, ganito na ang buhay ko. Pinangangalagaan ko ang lupain, hindi lang para sa sariling interes, kundi para na din sa mga tao at nilalang na nakatira dito. Kung ganun, nakikipaglaban po kayo sa mga aswang simula pa noon? Oo, Benjo. Kasama ko ang yumao mong ama. At ang totoo, ang pagkamatay niya ang dahilan kung bakit ako patuloy na nakikipaglaban.
Ayokong maulit sa iba ang nangyari sa amin noon. Pero bakit hindi sinabi sa akin ni tatay yung tungkol dito? Ang iyong ama ay isang idealistikong tao. Hindi kanya ipinasok sa ganitong uri ng buhay sa kagustuhang magkaroon ka ng isang payapa at normal na pagkatao. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na hindi yun mangyayari. Pero pinagpilitan niya pa din eh. Sa kadahilan ng yon ang gusto niyang maganap. Pero mukhang hindi nga siya nagtagumpay. Nandito ko ngayon oh. Naririnig ko ang lahat mula sa inyo. Sa totoo lang, hindi ito ang buhay na gusto naming magkapatid. Marami ang nakasalalay at marami ang masasakripisyo. Pero wala kaming magawa eh. Ito na ang nakagis na namin. Kapag hindi kami nakipaglaban, sino ang gagawa? Sino ang magpapanatili ng kapayapaan sa lugar na ito? Tiyo, kung hindi niyo naman po mamasamain, maaari ko bang malaman ang pinagmulan ng lahat ng yan? Alam kong hindi na ikwento ng iyong amang tungkol dito. Kaya maupo ka. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Sa abot ng aking naaalala. Naupo ang dalawa sa balkonahe. Pinaliwanag ni Mang Avelino ang kasaysayan ng lupain. Ayon sa matanda, nagsimula ito bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang pinag-ugatan ng kasaysayan nang mahati ang kapuluan ng Panay sa pamumuno ng tatlong datu. Ang sakop ng Capiz at Aklan ay napunta sa pamumuno ni Datu Bangkaya dahil sa napakalawak ng nasasakupan nito. Hindi na halos mabantayan ng pinuno ang teritoryo. Karamihan sa mga ito, pinamugaran ng mga nilalang na kung tawagin ay pinanubol o mas kilala sa modernong katawagan, aswang. Partikular sa lugar ng Capiz, ilang bahagi ng Irong-Irong na ngayon ay kilala bilang Iloilo. Ngunit ang pinakamalakas sa konsentrasyon ng mga pinanubol ay ang bahagi ng Panitan, pati na rin Maayon, kung saan malayo sila sa mga hukbo ni Datu Bangkaya. Sinalanta ng mga aswang ang naninirahang katutubo sa lugar. Ang ilan sa mga ito ay napilitang tumakas, ngunit ang mga nanatili, lumaban upang ipagtanggol ang lupain. Isa dito ay ang angkan ni Mang Avelino. Espanyol ang pinagmulang lahi ng matanda, nanirahan sa Pilipinas at nagkaroon ng sariling angkan na kung tawagin ay mistizo, kalahating Pilipino at kalahating Kastila. Kargado ng kaalaman mula sa Espanya, ipinagtanggol nila ang lupang nasasakupan. Hindi pangkaraniwang sandata ang pinanlaban nila sa mga aswang, kundi mga makapangyarihang dasal, orasyon, medalyon at pangontra. Pinaghalo ang kaalamang mula sa mga babaylan para makalikha ng panibagong aral. Tinawag ang mga taong ito bilang manging alamon o sa salitang Tagalog, taong mahigit na karunungan. Pinalaganap ng mga manging alamon ang kanilang kaalaman upang mas lumaki ang puwersa at tuluyang mapalayas ang mga aswang sa lugar. Sa loob ng ilang taong pakikipaglaban, nagawa nilang magtagumpay. Naglagay ng mga palatandaan sa bawat lupang nasasakupan. Pinangalagaan ang mga ito. Sa loob ng mahabang panahon, nanatili ang kapayapaan hanggang sa dumating ang mga mananakop. Napilitan ang mga may-ari ng lupain na iwanan ang kanilang ari-arian sa takot na mahuli sila ng dayuhan at gawing alipin. Malalakas sa mga armas sa dala ng mga dayo. Bagaman sinubukan nilang lumaban, hindi pa rin sila nanalo. Kaya minabuti ng mga manging alamon na ipreserba ang kaalaman. Namundok ang mga ito, nagtago sa mga kuweba at hindi na muling nagpakita sa mga tao. Nagpaka-ermitanyo. Ngunit ang ilan sa mga ito ay piniling ituro ang kaalaman sa mga susunod na henerasyon para mapangalagaan ang mga lupain laban sa mga aswang. Dito na nagmula ang taglay na karunungan ng pamilya ni Mang Avelino. Balik tayo sa kasalukuyan.
Nang pansamantalang natigil ang kaguluhan sa bansa, muling ibinangon ng Lolo Constancio mo ang ating lupain. Nagsimula sa wala hanggang sa muli itong yumabong at nagkabuhay. Nang mamatay ang lolo mo, kami ng iyong ama nagpatuloy. Pareho pa kaming binata noon at ilang taon ng kapayapaan ang umiral. Muli na namang sumiklab ang digmaan ng manako pambansang Hapon. Mula po nang naiwan ng lupain at sa loob ng ilang taon, hanggang sa tuluyang matapos ang digmaan, nang sumuko ang bansang Hapon sa mga Amerikano, nabanggit po yun ni tatay sa akin. Pero hindi yung simula ng kasaysayan. Masaya po ko. Narinig ko na sa wakas yung kasaysayan ng pamilya natin. Maraming buhay ang naging buwis sa lupaing ito, Benjo. Hindi lang ang tatay mo, kundi maging ang ating mga ninuno. Kaya kahit kailan, hindi ko maaaring bitawan ng tungkulin bilang tagapangalaga ng lugar na ito. Hanggat mayroong lakas na natitira sa katawan ko, makikipaglaban ako para ipagtanggol ang lupang ipinamana at pinataka ng dugo ng ating hanggan. Saka pa lamang naunawaan ni Benjo ang totoong dahilan kung bakit hindi maiwan ng tiyuhin ang lupain kahit nahaharap sa matinding panganib. Nauunawaan ko na po, tiyo. Pero nais kong malaman ano bang meron sa lugar na to? Bakit patuloy na bumabalik yung mga aswang? Simple lang, Benjo. Ang lupaing ito ay ginawa nilang tahanan nung panahon ng digmaan. Ngunit kalaunan, nilipol sila ng ating mga ninuno. Gayunpaman may ilang naiwan at sila ang mga aswang na pilit na pumapasok sa lupain natin upang muling manirahan dito. Isang bagay pa ang dapat mong maunawaan. Ang lugar na nasasakupan ng ating lupain, isang bahagi ng tinatawag na tanawan. Isang pook kung saan nakakalusot ng malaya ang mga engkanto. Isang lugar kung saan dumadaloy ang malakas na enerhiya mula sa kabilang dimensyon na siya namang nagbibigay ng buhay sa mga engkanto at nilalang na naninirahan sa mundong ito. Ang bunga kala ko, natatakot kayo maagaw ng ibang tao yung lupa nyo. Yung pala aswang yung kaagaw natin. Maraming kaganapan sa mundong ito ang hindi nauunawaan ng pangkaraniwang isip ng isang tao. Ngunit kung bubuksan mo lang ang iyong pag-unawa, malalaman mo na ang mundong ito ginawa hindi lang para sa mga mortal, para ito sa mga nilalang na nais manirahan dito. Ito ang pinoprotektahan natin, Benjo. Hindi dapat masira ang balanse dahil sa oras na mangyari yun, mawawala ang lahat ng ito. Mawawala ang mundong kinalakihan mo. Hindi lubos maisip ni Benjo na totoo ang mga sinabi ng tiyuhin. Ni minsan, hindi nito napagtanto na may kaugnayan ang kanilang lahi sa mga engkanto at elementong naninirahan sa mundo ng mga tao. Ngayong alam mo na ang katotohanan, sa palagay ko wala ng dahilan para magulat ka pa sa mga mangyayari. Bukas ng umaga mo na ipagpatuloy ang trabaho. Parang babagsak ang ulan. Hindi rin nila mahahakot papunta sa gilid ang mga nagapas sa damo. Sa ngayon magpahinga ka na. Sige po, tiyo, pero paano kung sumalakay sila? Malamang gaganti yung mga yun, ha? Sa sandaling malaman nila kung ano nangyari dun sa mga kasama. Oo nga pala. Kamuntikan ko nang makalimutan. Mabutit na banggit mo, ha. Buwaba ka sa silong. Kunin mo ang sako nakalagay sa sulok. Magdahan-dahan ka dahil medyo mabigat yun. Bumaba si Benjo sa silong upang kunin ang sinasabi ng tiyuhin. Nagulat ito dahil mga nilukot na kawad ng kuryente ang laman. Aray ko! Parang pumitik yata yung balakang ko, ha. Ano pong gagawin niyo sa mga kawad ng kuryente? Simple lang. Kumuha ka ng kutsilyo at tulungan mo kong balatan ng mga ito. Nagtataka ang binata dahil parang walang koneksyon sa sinabi niya ang pinapagawa ng tiyuhin. Gayunpaman, sinunod pa rin ang sinabi ni Mang Avelino. Sapat na siguro to. Halika, samahan mo ako sa likod ng tahanan at tutunawin natin ang mga tanso.
Unti-unting naglinaw sa isip ni Benjo ang gustong gawin ng Chewin. Lalo pa nang makita nito ang isang hulmahan na gawa sa tisa. Nakaukit dito ang hugis ng isang punyal. Nagpaningas ng uling si Mang Avelino. Inilagay ang mga naipong tanso sa isang bakal na sisidlan. Isinalang sa nagbabagang uling. Nang matunaw ang tanso, dali-dali itong kinuha ni Mang Avelino, ibinuhos sa hulmahan. Maaari mo bang kunin ang mga kikil at sinsil na nakalapag sa mesa sa gawing dulo ng kwarto? Kagad sumunod si Benjo. Pagbalik, nakaupo na si Mang Avelino sa sulok habang hawak ang hinulmang punyal mula sa tinunaw na tanso. Nilinis nito ang bawat gilid ng punyal gamit ang kikil. May mga katagang inukit sa mismong talim. Pinatalas din ng matanda ang dulo, ngunit mapurol ang mga gilid. Kutsilyong tanso. Para saan po yan, tiyo? Pangontra sa mga aswang at ang katagang nakaukit sa talim, buhay na salitang lason para sa kanila. Sa sandaling matusok sa talim, wala nang ligtas. Sigurado ang kanilang kamatayan. At eto pa, kunin mo. Langis na nasa maliit na bote. Ang tawag sa botelyang yan ay lanahan. Kukulo ang langis na nasa loob nito kapag may malapit ng elemento. O hindi kaya naman, mga taong may masamang tangka sa'yo. Huwag na huwag mong iwawaglit ang mga yan, kahit isang sandali. Kapag nangyari yon at nariyan ang mga aswang, ikaw ang magiging handa nila sa piging. Piging, anong ibig mong sabihin? Ang buwan ng Hunyo, Hulyo at Agosto. Panahon kung saan sumisibol ang labong. Ito rin ang panahon kung saan mas malakas ang kapangyarihan ng mga aswang. Mas gutom sila, mas mabagsik at walang pinipili sa pag-atake. Dahil sa loob ng 3 buwang ito, nag-iipon sila ng lakas para sa huling piging. Kung piging ang gaganapin, bakit kailangan nila mag-ipon ng lakas? Ang tinutugis ng mga aswang ay hindi pangkaraniwang tao. Sila ang may kakayahan o may angking likas na kapangyarihan, kagaya ng mga bertudes, dibino at mga manggagamot. Hinuhuli nila ang mga ito at kinukulong habang naghihintay ng pagsapit ng huling araw ng taglabong. Sa kanila pagsasaluan ng mga bihag, pero bago nila matikman ang laman ng mga ito, kailangan pa nilang makipaglaban. Pero bakit po nila pinipili yung mga ganong tao? Naniniwala ang mga aswang na nadadagdagan ng lakas nila sa sandaling makakain ng mga taong may likas na kakayahan. Ginagawa nila ito minsan sa isang taon at yun lang din ang tanging pagkakataon na makakakita ka ng aswang na nagpapalit ng anyo ng lantaran. Mag-iingat ka. Matapos makuha ang punyal na tanso at lanahan, nagpahinga na ang dalawa. Kinabukasan pagdating ni Benjo sa taniman, nagsimula ng maggapas ang mga tao. Ang ilan sa mga ito, inilalagay ang mga nagapas na damo sa gilid upang sunugin. Wala namang nangyaring kakaiba ng araw na yon. At sa wakas, natapos nang linisin ang taniman. Pag-uwi ng tahanan ni Benjo, ibinalita niya sa Chewin ang proseso. Kung ganon, pwede nang simula ng pagbubungkal. Opo, tiyo. Gusto niyo ba kausapin ko na yung may-ari ng traktora? Hindi na muna sa ngayon. May inaantay pa ako. Kaya pagpaliban muna natin ang pagbubungkal. Malakas ang pakiramdam ko na may mangyayaring hindi maganda sa linggong ito. Sige po, tiyo. Kayo po ang bahala. Sabihan niyo lang ako. Pagsapit ng hapon habang nagpapahinga ang binata, muling nakita ang 2 lalaking kasama ni Mang Avelino. Kausap ng mga ito ang matanda at batay sa reaksyon ng muka, napagtanto ni Benjo na may hindi magandang mangyayari. Maya-maya, napatingin ang isa sa mga kalalakian kay Benjo matapos ay kaagad ding umalis. Mukhang tama ang hinala ko.
Meron ngang paparating na panganib. Pero wala tayong dapat alalahanin. Hindi sila makakagawa ng anumang gulo sa loob ng ating nasasakupan. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Kagaya ng pinaliwanag ko sa'yo, darating ang kaanak ng mga aswang na pinatay namin. Sila ay magiganti. At ang pangunahing punteriya ay ang tahanan na ito. Kung ganun tiyo, kailangan nating maganda. Sasabihan ko si Amanda. Alam na ito ng pinsan mo, kaya nakahanda na siya. Nasaan ang binigay ko sa iyong lanahan at punyal? Nandi... Ay, naku! Naloko na. Anong problema? Mukhang nawaglit ko yung tansong punyal eh. Saka yung lanahan ko, tiyo. Naiwan ko sa kubo. Teka, sandali lang kukunin ko. Hindi na kailangan, Benjo. Eto, inabot ni Miyong. Nakita niya doon sa kubo sa taniman. Nakikiusap ako. Huwag mong ihiwalay ang punyal na yan sa katawan mo. Isipin mo na dito nakasalalay ang buhay mo. Wika ni Mang Abilino. Matapos ay pumasok na ito sa loob ng tahanan. Nanatiling nakatayo si Benjo sa bakuran nang maramdaman nito ang pag-init ng lanahan sa kamay. Nakitang kumukulo ang langis na nasa loob. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Naging mas maalinsangan. Hinawakan ni Benjo ang punyal. Marahang umatras papasok sa loob ng bahay. Nang marating nito ang pintuan, biglang umalingaw-ngaw ang mga sigaw. Alam ni Benjo na hindi tao ang may gawa dahil patuloy sa pagkulo ang langis sa loob ng lanahan. Ilang minuto ang nakalipas, lumabas si Mang Abilino. Mukhang napaaga kaysa sa inaasahan ng pagdating nila. Humanda ka, Benjo. Masasaksihan mo sa unang pagkakataon ang piging ng mga aswang. Tiyo, parang kinakabahan ako ah. Hindi ka gagalawin ng mga aswang hanggat nasa loob ka ng bakura natin. Ilang sandali pa, dumating ang mga tauhan ni Mang Abilino. Ito ang katiwala niya sa kabilang taniman. Isa ding antingero na nakatira sa kanilang lupain. Mukhang nagkamali tayo ng kalkulasyon, Manong Abilino. Mas maaga silang dumating. Tama ka, Arnold. Naayos mo na ba ang mga pinapayos ko? Oo, Manong. Nakaramdam ako ng kakaiba eh. Simula nang mahuli natin yung mga aswang at pinatay. Alam kong paghihiganti ang pakay nila. Hindi sila magtitipo ng ganito kaaga kung ang huling piging ang dahilan. Isa't kalahating buwan pa yun eh. Kaya mas mainam nang makapaganda nang sa ganun walang mapahamak. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap si Arnold at Mang Abilino, bigla namang kumalabog ang bubong ng bahay. Laking gulat ng mga ito. Bumulusok pababa ang isang lalaking walang damit. Bumagsak sa mismong sala. Dali-dali naman itong sinugod ni Mang Abilino gamit ang isang itim na baston na nakasabit sa gilid ng pintuan. Tinamaan ang nilalang sa likod. Ngunit tila dumulas lang ang pamalo ng matanda. Dadambay na sana nito si Mang Abilino nang bigla namang dumating ang isa pa sa mga tauhan ng matanda. Malaki ang pangangatawan, halos 7 talampakan ng tangkad, at kung iahambing sa pangkaraniwang tao, masasabing higante ang isang ito. Hinila sa paa ang aswang, inihagis papunta sa dingding ng tahanan. Dahil sa lakas ng pagkakatama, nabutas ang dingding na gawa sa matibay na kahoy. Hoy Delpin, pagdaan-daan ka naman aba. Mahirap makabili ng ganyang uri ng kahoy. Pasensya na mga Abilino. Papalitan ko na lang po. Nasaan ba yung lintik na yun? Dali-daling lumabas ang malaking tao. Hinarap ang aswang na pumasok sa tahanan ng matanda. Habang ginugulpi niya ito, nag-uusap naman sina Mang Abilino at Arnold. Ay nako, kapag si Delpin talaga ang kumilos, halos lahat ng madaanan giba eh. Pero teka, hindi ba balot ng proteksyon ng paligid ng bahay mo? Paanong nakalusot ang isang yan? Sa palibot oo, pero hindi ako nakapaglagay sa bubong dahil wala namang nagtangkang pumasok.
Kapag hinayaan pa ni Delphin na mabuhay ang isang yan, siguradong malalaman ng mga kalahi niya ang sikretong kahinaan ng bahay mo. Parang hindi mo naman kilala si Delphin. Kailan ba may nakalabang aswang yan na pinaligtas niya? Muling ibinaling ni Benjo ang atensyon sa dalawang naglalaban. Hindi to makapaniwala na nagagawang makipagsabayan ng isang mortal sa nilalang na may hindi pang karaniwang kapangyarihan. Halos magkandalasog-lasog na ang katawan ng aswang, ngunit hindi huminto sa Delphin. Hanggang sa tuluyan itong maparalisa. Akmang gigilitan na sana ng leeg, pero pinigilan siya ni Mang Abilino. Sandali lang, Delphin. Huwag mo munang tuluyan ng isang yan. Halika, Benjo. Sumunod ka sa akin. Wika ng matanda. Matapos ay naglakad ito papunta sa kinaroroonan nila Delphin at ng aswang. Ano pong gagawin natin? Nasaan ang punyal mo? Hawak ko po, Tiyo. Bakit po? Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang magagawa ng punyal na yan? Pues, ngayon na ang pagkakataon. Pero Tiyo, hindi po ako sanay na pumatay. Ang totoo, ayokong pumatay. Kung hindi mo siya papatayin, ikaw ang papatayin ng nilalang na yan. At hindi lang yun. Sa sandaling makaligtas ang isang to, paniguradong makukumpermiso ang seguridad natin. Kaya mamili ka, buhay ng aswang na yan o ang buhay ng mas nakararami. Hinawakan ni Benjo ng maigpit ang sandata. Itinutok sa dibdib ng aswang. Sige bata, dungisan mo ang iyong kamay. Nang sa ganon hindi matapos ang siklong ito. Habang nasa mga palad yung tagapagbantay ang dugo namin, magpapaulit-ulit lang ang tagpong ito. Napaisip si Benjo sa sinabi ng nilalang. Tinanggal nito ang pagkakatutok ng sandata. Nilingon si Mang Abilino, sabay abot ng punyal. Anong problema, Benjo? Bakit hindi mo ituloy? Tama yung sinabi ng aswang Tiyo eh. Hanggat pilit natin silang tinutugis, pinapatay. Magpapatuloy lang yung tagpo na to. Walang tigil na paghiganti. Walang tigil na kamatayan. Kaya hindi ko gagawin. Ayoko maging bahagi ng isang madilim na kaganapan. Hindi mo nauunawaan, Benjo. Kaya mo nasasabi yan dahil wala kang alam. Ang iyong ama namatay sa kamay ng mga aswang habang pinagtatanggol ang lupang kinakatayuan mo ngayon. Sasayangin mo bang sakripisyo niya? Yun na nga mismo ang dahilan eh. Kaya hindi ko papatayin yung aswang. Marami nang namatay. Hindi ko gustong madagdagan pa. Kaya eto Tiyo, kunin nyo. At kung gusto mo, ikaw na yung tumapos sa kanya. Hinawakan ng matanda ang punyal. Tinapik sa balikat si Benjo. Manang-mana ka nga sa iyong ama. Pareho kayo ng prinsipyo. May sekreto kong sasabihin sa iyo. Hindi lang basta pinapatay ng punyal na yan ng mga aswang, Benjo. Nililinis nito ang kanilang kaluluwa upang maging katanggap-tanggap sila sa paningin ng Diyos. Hindi mo papatay ng aswang na yan para tapusin ang buhay niya. Salip, binibigyan mo siya ng panibagong pagkakataon upang maging mabuting nilalang. Kaya sige na, palayain mo ang kaluluwa niya. Muling inabot ni Mang Abilino ang punyal sa pamangkin. Sa pagkakataong yun, lumuhod siya sa tabi ng aswang. Binuhat ang ulo. Idinantay ang punyal sa dibdib. Magpahinga ka na, kaibigan. Lisanin mo ang mundo ng pighati at kadiliman. Pumunta ka sa landas ng liwanag at naway bumalik ka sa mundong ito bilang malayang nilalang. Matapos magsalita, itinarak ng binata ang punyal sa dibdib ng aswang. Sa halip na sumigaw sa sakit, huminga ito ng malalim na tila nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Matapos nun, unti-unting natunaw ang katawan nito hanggang sa naging purong puting liwanag. Mahusay, Benjo. Masasabi ko, nakuha mo nga ang kapangyarihan ng tatay mo.
Ano pong ibig niyong sabihin? Si Mauro, may kapangyarihang linisin ang kaluluwa ng anumang nilalang mula sa kabilang dimensyon. Mamaya ko na ipapaliwanag ng lubusan. Medyo mahaba ang kwento. Sa ngayon, kailangan masigurong ligtas ang paligid bago pa man dumating ang huling piging. Delphin, Arnold, siguraduhin niyong walang makakapasok sa ating mga bakod. Kami na ang bahala, Manong. Maligayang pagdating sa samahan, Benjo. Matapos ang pag-uusap, pumasok sina Mang Abilino at Benjo sa tahanan upang pag-usapan ang tungkol sa ama ng binata. Kakaibang tao si Mauro eh. Mahinahon, parang hindi marunong magalit. Palaging nakangiti, pero mabangis sa oras ng labanan. Walang pinapatawad, ngunit makatarungan ang bawat pagpapasya. Sa palagay ko, nakuha mo mga katangian niya. Yun nga ho eh. Sinanay kasi ko ni tatay na mag-isip muna ng ilang beses bago gumawa ng aksyon. Pero yung tungkol sa kakayahan ni tatay, ano pong ibig niyong sabihin? Ayun ba? Likas na dibino ang iyong ama. Gaya ng sinabi ko, may kakayahan siyang linisin ang kaluluwa ng mga nilalang na napapaslang niya. Ito ang katangiang hinahabol ng mga elemento. Sa pag-aakalang makukuha ito, pilit nilang sinasalakay ang iyong ama tinahamon sa laban. Ngunit masyadong malakas ang kanyang kakayahan para matalo ng pangkaraniwang engkanto o aswang. Kung ganun, paano siyang napatay ng mga aswang? Hindi napatay ang iyong ama, Benjo. Siya ay nagsakripisyo para tuluyang matapos ang gulo sa ating lupain. Ngunit malaking pagkakamali ang nagawa niya. Salip na uminto ang pananalakay ng mga aswang, lalo pa silang naging mabangis. Kaya nandito pa rin ako, patuloy na ipinagtatanggol ang nasasakupan natin. Teka, sinisisi niyo ba si tatay sa mga nangyayari, tiyo? Hindi, iho. Ang totoo, malaki ang pasasalamat ng mga taong nakatira sa lupa natin. Dahil matapos niyang mamatay, nagkaroon ng likas na pananggalang ang ating teritoryo. Hindi na nakakapasok ang mga engkanto, ngunit hindi nito napigilan ng mga aswang. Ano po ba yung totoong pakay ng mga aswang sa lupa natin? Hindi malinaw. Pero gaya ng sinabi ko noon, isa sa mga dahilan ang enerhiyang iniwan ng iyong ama. Sa paligid ng lupa, nararamdaman ito ng mga aswang at iba pang elemento. At sa tuwing napapalapit sila sa lugar na ito, lalong lumalakas ang kanilang kapangyarihan. Bagay na hindi ko rin maunawaan eh. Sa halip na katakutan nila ang pananggalang, naakit pa sila dito. Kulang ang kaalaman ko para ipaliwanag sa iyo mga nangyayari. At pawang tsorya lang ang mga sinasabi ko sa iyo. Hanggang ngayon, pilit pa rin naming inuunawa ang lahat. Pagpapaliwanag ni Mang Abilino, hindi nawala sa isip ni Benjo ang mga sinasabi ng matanda. Kaya ng mga sumunod na araw, kinausap nito sina Delphin at ang iba pang mga tauhan ng Chewin na nakakaalam ng katungkulan. Ngunit wala din itong nakuwang kasagutan. Pasensya na, Benjo. Pero sa totoo lang, pareho tayo naghahanap ng mga kasagutan tungkol sa mga nangyayari. Simula nang isilang ako hanggang ngayon, wala akong natagpo ang sagot. At mukhang mamamatay na lang ako nang hindi nalalaman ang totoong dahilan ng lahat ng to. Hindi naman siguro mangyayari yan, Manong Delphin. Alam ko may tao o nilalang na maaaring makasagot ng lahat ng tanong natin. Uy, sana nga, Benjo, pero duda ako kung makakahanap pa tayo ng taong nakakaalam ng... Teka, alam mo tama ka. Paano kung hindi tao ang nakakaalam ng totoong dahilan ng lahat ng to? Ano pong ibig mong sabihin, Manong? Paano kung alam ng mga aswang ang totoong dahilan? Mga aswang? Hindi ba tayo malalagay sa alanganin kung sakaling magtanong tayo sa kanila? Yun nga din ang iniisip ko, pero sa totoo lang, matagal ko nang gustong gawin yan, Benjo. Medyo natatakot lang ako sa chewin mo. Baka magalit. Pag nalamang nakipag-usap tayo sa mga aswang. Pero sa totoo lang, Manong Delphin,
Kinakabahan ako sa mga sinasabi mo eh. Iniisip ko pa lang yung tungkol sa mga aswang, parang babaliktad na yung sikmura ako sa kaba. Paano pa kaya kung kakausapin natin sila? Mukhang hindi ka yata napaliwanagan ng tiyuhin mo tungkol sa mga aswang, Benjo. May dalawang uri ng aswang ang nakatira sa paligid ng lupa niyo. Ang mga gabunan at mga talunanon. Gabunan, talunanon. Anong pinagkaiba nun? Ang mga gabunan, sila yung mga aswang na medyo rasonable kung kakausapin mo. Matatalino sila, marunong makinig. Pero ang mga talunanon, sila yung mga aswang na walang pakundangan. Lahat para sa kanila ay pagkain. Ah, alam ko na. Eh di kausapin natin yung mga gabunan. Hindi, doon tayo sa mga talunanon. Bakit mga talunanon? Eh di ba ang sabi mo mga gabunan, merong kwentang kausap? Tama ka, matalino nga sila. Pero yun din ang magiging dahilan para mas mahirapan tayo sa pagkuha ng sagot. At isa pa, higit na malalakas sa mga gabunan, kaya ayokong kalabanin sila eh. Sa kabilang banda, ang mga talunano naman mas madaling maloko. Dahil alam ko kung anong paborito nila. Naku Manong Delphin ha, siguraduhin mo lang na hindi tayo mapapahamak ha. Hindi ko may papangakong hindi tayo mapapalaban. Kaya nga maging alisto ka lang. Pero wag yun ang alalahanin mo kundi si Manong Abilino. Kapag nalaman niya ang plano natin, baka ipako tayo nun sa puno ng mangga tapos ipakain sa langgam. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin ko na hindi niya malalaman. Kailan tayo pupunta sa mga talunanon? Pagsapit ng pagdilim ng buwan, mas mahina ang kanilang kakayahan at hindi sila nakakapagpalit ng anyo. Ganun ba? Meron pala silang ganong kahinaan? Pero bakit hindi niyo sila sinalakay noon? Kasi may pangkalahatang kasunduan sa pagitan ng mga tao at aswang. Kahit na aswang sila. Alam mo Benjo, mas mahusay pa ang mga yun sa pagtupad ng kanilang salita kaysa sa ating mga tao. Hindi namin sila sinasalakay dahil sa tuwing sasapit ang pagdilim ng buwan, bumabalik sila sa pagiging tao sa loob ng isang gabi. Muli nilang nararanasan mamuhay kasama ang mga mortal na minsan nilang naging kauri. Matagal ang pag-uusap ng dalawa. Mas lalo pang nakilala ni Benjo si Delphin. Napag-alaman ng binata na ulila ito dahil sa mga aswang. Kinupkop at sinanay ni Mang Abelino sa murang edad hanggang sa humantong sa ganap na edad. Hindi na malaya ni Benjo ang oras. Magdidilim na. Kaya naman nagpaalam itong umuwi. Nakita nito si Mang Avelino na nagwawalis sa bakuran. Kumusta ang pagtatrabaho sa taniman? Maayos naman po tiyo. Malinis na rin po yung mga natitirang damo. Kailangan na lang bungkalin para masimulan ng pagtatanim. Mabuti naman kung ganun. Nagkita ba kayo ni Delphin? Nagulat ang binata sa naging tanong ng tiyuhin, kaya halos hindi ito makasagot ng maayos. Opo. Napadaan lang po siya kanina pero hindi naman nagtagal. Ganun ba? O sige na, magpahinga ka na. Maya-maya lang maghahapunan na tayo. Hindi na nagsalita si Benjo sa takot na makapagbitaw ng salita tungkol sa plano nila ni Delphin. Ilang araw nakalipas. Wala namang nangyaring kakaiba. Naging maingat sa bawat kilos ang binata upang hindi mapagalataan hanggang sa dumating ang unang pagdilim ng buwan. Gumawa ng paraan ng binata upang makalis. Nagpaalam ito na uuwi muna sa kanila at hindi naman tumanggi si Mang Avelino. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin, Benjo? Kapag tumuloy tayo, wala nang atrasan. Kaya ngayon pa lang dapat buo ang isipan mo. Walang pag-aalinlangan Manong Delphin. Halika na, puntahan na natin ang mga talunanon. O sige, sigurado ka ha. Basta sinasabi ko sa'yo, wala nang atrasan. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay hanggang sa marating ang lugar ng mga talunanon. Nagulat si Benjo dahil hindi yon ang lugar na inaasahan niyang makita. Nasa bayan tayo ah.
Hindi ba aswang yung mga talunan nun? Tapos yung tirahan nila sa bundok? Yan ang karaniwang akala ng mga tao. Pero ibahin mo ang mga talunan nun. Sa tuwing magdidilim ang buwan, bumababa sila sa bayan at nakikisalamuha sa mga normal na tao. Paano natin sila mahanap? Nariyan ba yung lanahan mo sa kapunyal? Oo. Nandito sa bulsa ko. Kahit nasaan yung tao sila, hindi may tatago sa lana ang kanilang presensya. Halika, simulan na ang paghahanap. Nagikot sa bayan ang dalawa habang pinakikiramdaman ang mga lanahan. Ilang oras naglibot pero walang nahanap. Hindi kaya nakatunog yung mga aswang? Kaya nahihirapan tayong hanapin sila? Hindi nila tayo natunugan. Dahil kapag nasaan yung tao, nawawala ang lahat ng kakayahan nila bilang aswang. Parang normal na tao lang din sila. Ang kailangan mo lang talasan ng pakiramdam mo. Huwag na huwag mong iwawaglit ang tingin sa lanahan. Naupo ang binata sa sementadong bangkuan habang nagmamasid sa paligid. Isang dalagang lumapit sa kanya at nagtanong. Pasensya na sa abala. Maaari ko bang malaman kung nasaan yung plaza? Nandito ka na sa plaza. Ano bang gagawin mo dito? May hinihintay kasi kung tao eh. Ang sabi dito ko daw siya makikita. Ako din eh. May mga hinahanap ng mga tao pero hindi ko alam kung paano sila matatagpuan. Mga kamag-anak mo? Hindi ah. Ang totoo, hindi ko nga sila kilala eh pero kailangan ko silang makita. Marami akong itatanong eh. Naku, mukhang mahirap nga yan ah. Paano mo sila hahanapin eh hindi mo naman kilala? May paraan ako para malaman kung nasa malapit lang sila. Wika ni Benjo. Biglang nakaramdam ng pag-init ng lanahan sa bulsa. Hindi niya ito tinignan. Sa kadailanang ayaw niyang malaman ng ibang tao ang pakay niya sa lugar. Ramdam nito ang marahang pagkulo ng langis. Unti-unti itong tumatapon mula sa sisidlan. May paraan? Parang napaka-imposible naman yata ng gagawin mo. Pero kung totoo man yan, aba, sobrang galing mo naman. Mahanap mo ang isang tao kahit hindi mo siya kilala. Sana ganyan din ako. Sandali lang ha, magbabanyo lang ako. Maiwan muna kita dito. Nagdahilan na lamang ito dahil patuloy pa rin sa pagkulo ang lanahan. Naglakad palayo si Benjo at nang wala nang nakatingin sa paligid, tinignan ang hawak na lanahan. Tumigil na sa pagkulo. Ibig sabihin, wala na ang aswang sa paligid. Ilang minutong nakalipas bumalik ang binata. Nakitang naroon pa rin ang dalaga. Marahan siyang naglakad at habang papalapit sa dalaga, muli na namang kumulo ang langis. Makailang ulit siyang nag-atras sa bante. Napagtanto, ang dalagang kausap, isang talunanon. Kinapa ni Benjo ang punyal sa likuran. Marahang naglakad pabalik sa tabi ng dalaga. Naupo ito. Hindi nagpalata na alam niya na aswang ang kausap. Pasensya ka na, medyo napahaba ang tawag ng kalikasan eh. Nga pala, anong pangalan mo? Amalia. Ikaw? Ako naman si Benjo. Ikinagagala kitang makilala ha. May tatanong sana ako eh, kung ayos lang. Ano ba yun? Ano bang gusto mong malaman? Bakit yung ba pilit na pinapasok yung lupain ng taong nagngangalang Avelino? Nagulat ang dalaga at napatayo. Tatakbo na sana pero napigilan dahil hinawakan siya ni Benjo. Pakiusap, bitawan mo ko. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Teka, sandali nga, huwag ka nga mag-alala. Hindi naman kita sasaktan eh. May mga bagay lang ako nais malaman. Tanging talunanon lang yung makakasagot eh. Huminahon ka. Wala akong masamang intensyon. Pilit na nagpupumiglas ang dalaga, kaya hinayaan na ito ni Benjo. Tumakbo si Amalia palayo, pero nagtaka ang dalaga dahil hindi siya hinabol ni Benjo. Bakit hindi mo ko hinahabol? Kagaya ng sinabi ko sa'yo,
Wala naman ako masamang tangka, magtatanong lang naman sana ako. Kung ayaw mong sumagot, wala namang problema. Napagtanto ni Amalia na totoo ang sinasabi nito, kaya marahan siyang naglakad pabalik. Ano bang gusto mong malaman? Yung dahilan ng pagpunta namin sa lupa ni Mang Avelino o yung pananalakay ng mga kalahi ko? Pareho, Amalia. Kasi batay sa mga narinig kong kwento, matagal na panahon na yan na umiiral eh. Bago ako sumagot sa kwento, pwede ko bang malaman ang dahilan? Bakit gusto mong malaman yung impormasyon tungkol dyan? Sabihin na lang natin na mas gusto kong maunawaan naman ang nangyayari. At siguro para magkaroon ng kapayapaan sa kalubusang katahimikan. Kung totoo yung sinasabi mo, halika. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang dito? Hindi ako maaaring sumagot sa mga tanong mo. Kailangan mong makausap ang aking ama. Sumunod ka sa akin. Sasamahan kita sa kanya, huwag ka mag-alala. Hindi naman tayo aalis ng bayan eh. Nakahinga ng maluwag si Benjo nang marinig ang sinabi nito. Naglakad palabas ng plaza ang dalawa hanggang sa makarating sila sa isang lugar na puno ng mga bahay. Marami ding tao sa lugar na kung titignan, isang subdivision. Magkakasunod ang lahat ng naninirahan. Teka, ano tong lugar na to? Dito kami nakatira. Halika, naroon ang bahay namin no. Madalas kaming naninirahan sa gubat pero isang beses sa isang buwan, bumababa kami sa bayan. Nakikisalamuha sa mga pangkaraniwang tao. At kung minsan, nakikipagkalakal sa mga antingero. Mga antingero? Hindi ba kayo natatakot na baka isang araw, bigla kayong salakayin? Mapagkakatiwalaan yung mga antingerong nakikipagkalakal sa amin. Kagaya ni mga Avelino. Kung ganun, kilala mo si... ang ibig kong sabihin, kilala mo yung taong yun? Oo naman no, kaibigan siya ng tatay ko. Bakit? Kakilala mo siya? Sabihin na lang natin na parang ganun na nga. Teka, malayo pa ba tayo? Tanong ng binata. Inilihis ang usapan para hindi na magtanong ang dalaga. Hindi, Benjo, pagkatapos ang bahay na yan, yun ang tahanan namin. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Hanggang sa makarating sa harap ng isang bahay. Bantay sarado ito ng ilang kalalakian na nakasuot ng magarang damit. Teka, hindi mo sinabing may kaya pala kayo sa buhay? Ang laki ng bahay niyo dito ah. Bakit mas gusto niyong manatili sa gubat? Wala kaming kayamanan eh. Pinagawa lang ni tata yung bahay na to para sa tuwing bababa kami sa bayan may matutuluyan. Minsan may mga dumadalaw ding bisita. Nakakaya naman kung wala kang sala, di ba? Pati bubong na masisilungan. Kung sa bagay may punto ka nga naman. Pero bakit puno ng mga bantay? Mamaya malalaman mo. Tara, pumasok muna tayo, pero bago yun, alam ko may dala kang punyal na tanso at lanahan. Iwan mo muna sa isang tagong lugar para walang maging problema pag umarap tayo kay tatay. Marahang naglakad ang binata papasok sa pintuan. Pagdating sa loob, sinalubong sila ng ilan pang kalalakian. Pinahinto si Benjo upang siguraduhin na walang banta ng panganib. Mabuti na lang, sinunod ng binata ang payo ni Amalia. Itinago nito ang sandata sa ilalim ng paso. Buti na lang naalala ko. Kung hindi baka mapahama ka. Pasensya na ha. Ayos lang. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Nakalimutan ko rin kasi iwan sa kasama ko kanina. Ah, ganun? Ibig sabihin may kasama ka? Oo, si Mang Delphine. Pero hindi ko nga alam kung nasaan na yun eh. Hayaan mo, mamaya magkikita din naman kami. Ganun ba? O siya, tara na, puntahan natin si tatay. Naglakad ang mga ito papunta sa isang silid kung saan naroon ang ama ni Amalia. Pagbukas ng pintuan, bumungad sa binata ang napakagarang silid na puno ng mga dekorasyong antigo mula sa mga sinaunang banga at sandata hanggang sa mamahaling muebles.
Ang lahat ng ito ay nakuha ko mula sa mga antingero at kolektor ng mutya. Ikaw, anong kailangan mo? Magsabi ka lang at sigurado meron ako nun. Wika nito. Alam niyang naroon si Benjo kahit nakatalikod pa sa pintuan. Hindi po makikipagkalakal si Benjo, Tay. May itatanong po sana sa inyo. Ay Malia, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Anumang uri ng pakikipagpalitan, may tuturing na kalakalan. Magtatanong ang binatang yan. Isang tanong, kapalit marahil ng isang mahalagang impormasyon. Kalakalan ang tawag doon. Ngayon iyo, ano ang kaya mong ibigay para sa isang katanungan? Po, naku, wala akong kahit anong dala para ipagpalit sa gusto kong malaman. Amalia, siguro sa ibang araw na lang ako magtatanong. Pasensya na po sa abala ha. Aalis na po ako. Nagbibiro lang ako. Ano ka ba? Maupo ka. At Amalia, pakiusap. Bigyan mo ng maiinom ang ating panauhin. Ngayon iyo, maaari ko bang malaman kung anong sadya mo? Ilang katanungan lang po. Mga bagay na hindi ko lubos maunawaan. Kagaya ng ano? Sige, magsalita ka. Sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Ano po ba yung pakay nyo sa lupa ng taong si Avelino? Sinasabi ko na nga ba? Isa ka din sa kanila pero sige. Sasagutin ko pa rin ang katanungan mo. Si Avelino isang mabait na kaibigan. Dating antingerong nakipagkalakal sa akin eh. Wika nito habang hawak ang isang nakarolyong papel. Ano ho yan? Ibig sabihin ipinagpalit ni Mang Avelino ang bagay na yan sa kung anong mutya? Sabihin na nating tama ka. Pero hindi mo siya ang pinagpalit niya, kundi buhay ng isang sanggol. Sa pagkakatanda ko, anak ito ng kapatid niyang si... Mauro? Paano mong nakilala ang taong yun? Tatay ko po yun eh. At ang totoo po niyan, chewin ko sa Avelino. Sabihin niyo sa akin, anong nangyari sa kanya ng araw na yun? Ito ba ang tanong na gusto mong sagutin ko? O merong mas mahalaga? Biglang nagbago ang isipan ng binata dahil sa mga narinig. Sa pagkakataong iyon, wala na siyang pakialam sa dahilan ng mga aswang kung bakit sila nagpunta sa lupain ni Mang Avelino dahil ang sanggol na tinutukoy ng matanda, walang iba kung hindi siya. Mahalaga ang dala kong katanungan sa inyo. Malinaw ang intensyon ko. Kailangan kong malaman ang dahilan kung bakit kayo nagpupunta sa lupa ng chewin ko. Kaso nga lang, nang marinig ko yung sinabi nyo ngayon lang, parang nagbagong isip ko eh. Nais ko pong malaman, anong pinagpalit ni Tio Avelino? Isang kalatas na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga gabunan. Batay sa mga tanong mo, tila kilala mo ang sanggol na tinutukoy ko. Ang sanggol na yun walang iba kundi ako. Kaya pakiusap, maaari ko bang malaman kung ano ang totoong dahilan? Bakit ipinagpalit ng chewin ko ang kalatas na yan para lang mabuhay ako? Akmang magsasalita pa sana ang matanda. Narinig ang pamilyar na boses. Hindi mo na kailangan tanungin si Amadeo Benjo dahil ako mismo ang magsasabi sa'yo. Napatayo si Benjo nang makita ang Chewy na kasama si Delphine. Manong Delphine, sinabi mo kay Tio? Pasensya ka na, Benjo. Alam ko ang binabalak mo simula pa lang. At alam ko rin na hahantong tayo sa ganitong tagpo. Kaya kung gusto mong marinig ang katotohanan, makinig ka. Hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat. Naupo si Benjo. Pilit inunawa ang bawat sinasabi ng Chewin. Atras tayo ng 18 taon. Ito yung mga panahon nakakasilang pa lang ni Benjo. Manong Avelino, anong nangyari? Pasensya na at nahuli ako ng dating. Wika ni Mauro. Ipagpatawad mo, Mauro. Pero wala akong magagawa eh. Nang lumabas ang bata, wala siyang buhay. Teka, anong sinabi mo? Paanong mangyayari yun? Alam kong buhay ang anak ko, nararamdaman ko siya bago pa man isilang.
Nagsisinungaling ka, Manong. Nasaan ang mag-ina ko? Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw mismo magpatunay. Puntahan mo ang iyong mag-ina. Dali-daling pumasok si Mauro sa kwarto. Nakitang kalong ng asawa ang walang buhay na sanggol. Hindi ito matanggap ng Ginoo, kaya dali-daling lumabas sa silid at pinuntahan ang nakakatandang kapatid. Anong ginawa mo, Manong? Paanong namatay ang anak ko? Alam ko kung anong nangyari sa anak mo, Mauro. Walang ibang dapat sisihin kung hindi ang sarili mo. Binalaan na kita eh. Huwag mo nang ipagpatuloy ang pagtugis sa angkan ng mga mambabarang. Pero hindi ka nakinig. Ito ang naging kabayaran sa katigasan ng ulo mo. Kung ganun wala na ako magagawa. Patay na lahat ng mambabarang na nagbigay sa akin ng sumpa. May isang paraan pa, Mauro, at kahit papano, nasa panig pa rin natin ang swerte. Anong ibig mong sabihin, Manong? Si Amadeo, ang aswang na mangangalakal. Sigurado ko may magagawa siya. Sakto, dahil unang pagdilim ng buwan, nasa bayan siya. Bawat galaw ni Amadeo ay may kapalit, Manong, at wala tayong pwedeng dalhin sa kanya na maaaring katumbas ng buhay ng anak ko. Alam kong meron ka, Mauro. Natatandaan kong kinuha mong kalatas mula sa mga gabunan. Malaking halaga ang katumbas ng kaalaman na taglay nun. At sigurado, hindi niya ito tatanggihan. Magbadali ka. Dalin mo ang bata at ang kalatas. Dali-daling kinuha ni Mauro ang sanggol mula sa asawa, pati na rin ang kalatas na nakatago sa kanyang tokador. Dinala ito sa tahanan ni Amadeo. Ano ang ginagawa ng patay na bata sa pamamahay ko? Isinilang siyang walang buhay, Amadeo. Isang sanggol na walang kaluluwa. Nais kong tulungan mo siya. At anong klaseng tulong, Avelino? Buhayin mo ang sanggol. Alam kong meron kang katangian para gawin yon. Tama ka, pero sa sandaling buhayin ko ang sanggol, hindi na siya magiging normal na tao. Isa siya sa amin at patuloy niyang hahanapin ang pinagmulan ng kaluluwa na ilalagay ko sa walang laman na sisidlan. Wika ni Amadeo habang nakaturo sa sanggol. Kahit ano pa ang mangyari, ang mahalaga buhay ang anak ko. Pero hindi yon ganong kadali, Mauro. Alam niyong mga antingero ang patakaran ko, hindi ba? Sabihin mo sa akin, sasapat na ba ito? Ano naman ang nilukot na papel na yan? Isang kalatas mula sa mga gabunan. Alam kong matagal na ang inyong hidwaan at gusto mong wakasan ang paghahari ng mga yon. Pero ano naman ang nilalaman ng kalatas? Mga kainaan at lakas ng mga gabunan. Nakasaad din dito kung paanong kukunin ang kanilang mga bertud upang tuluyan ng matigil ang kanilang masasamang gawain sa bayan. Parang gusto ko matukso ah. Pero ano naman ang mapapala ko kapag napatay ko ang gabunan? Hindi ko naman pwedeng kainin ang laman nila. Isipin mong mabuti ang alok ko. Dahil sa sandaling lumabas kami sa pintuan, hindi mo na kami makikita at mawawala ang kaisa-isa mong pagkakataon upang tuluyang talunin ng mga gabunan.